at lumalayo ang mga tao sa espiritualidad. Maraming senyales ang nagpapakita na tayo ay nasa gitna ng huling panahon. Ang mga patunay ay malinaw, dumarami ang gutom, kumakalat ang mga sakit, nagiging mas madalas ang pagbabago ng klima at lumalayo ang mga tao sa espiritualidad. Ito ay sumasalamin sa mga sinabi ni Jesus sa Kabanata 24 ng Mateo. Nagbabala siya, maglalaban-laban ang mga bansa, mag-aaway-away ang mga kaharian, magkakaroon ng mga taggutom at lindol sa iba't ibang lugar, at ito ay simula pa lamang ng mga kahirapan. Kayo ay uusigin dahil sa inyong pananampalataya. Sa mga araw na iyon, marami ang mawawalan ng pananampalataya, magtataksil at magkakapuotan sa isa't isa. Magsisilitaw ang mga huwad na propeta at lilinlangin ang maraming tao. Sa pagdilim ng mundo, manlalamig ang pagmamahal sa maraming puso. Ang paglaganap ng kasamaan ay tanda ng nalalapit na pagbabalik ni Kristo, isang pangyayaring ating nakikita ngayon. Ngunit maaari ba nating isisi lamang sa pagkakataon ng paghina ng awa? Sa kasamaang palad, hindi. Pinatotohanan ito ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo. Alamin mo na sa huling araw ay magkakaroon ng mahihirap na panahon. Ang mga tao ay magiging makasarili, hahamakin ng iba, magiging mayabang, mapang-alipusta, hindi susunod sa magulang, walang utang na loob, hindi moral, walang pagmamahal sa pamilya, mapanirang puri, hindi mapagbigay, walang pagpipigil sa sarili, malupit, ayaw sa kabutihan, taksil, padalos-dalos, mayabang, mas mahilig sa kalayawan kaysa sa Diyos, nagpapakita ng relihiyosidad, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Tayo nga ay nasa katapusan ng panahon, isang katotohanan na nais kong ipaliwanag ngayon sa pamamagitan ng pagtalakay sa 7 pangunahing kasalanan na nag-aanunsyo ng pagbabalik ni Kristo. Kung hindi mo pa napapansin ang mga senyales na ito, ihanda ang iyong sarili na mabigla habang ibinubunyag ko ang bawat isa sa kanila. Isa itong hindi kanais-nais na katotohanan na ang mga kasalanang ito ay naroroon sa ating pang-araw-araw na buhay. Umaasa ako na iniiwasan mo ang mga ganitong pagkakamali. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, hinihiling ko na suportahan mo ako. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, paki-subscribe na ngayon. Gayon din, magiging malaking tulong ang iyong like at pag-activate ng notifications. Walang anumang pagkaantala, tayo na at magpatuloy. Ang ating unang paksa, ang pagiging makasarili. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo, ang pagiging makasarili ay laganap. Tingnan mo lang ang social media para makita ito. Patuloy na ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang mga tagumpay nang hindi iniisip ang iba o ang Diyos. Ang pagiging makasarili ay isa sa mga pinakamalalang espiritual na sakit ngayon. Sumisira sa kakanyahan ng pagkatao at lumalayo sa mga tao mula sa banal. Ito ay salungat sa mga utos ni Jesus. Mahalin ang Diyos ng buo mong puso at mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa kasamaang palad, laganap ang pagiging makasarili sa ating mundo, ngunit bilang mga Kristiyano, dapat tayong lumaban. Dapat nating sundin ang halimbawa ni Kristo na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at isinakripisyo ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. Handa ka bang isuko ang iyong mga naisin upang sundin ang kalooban ng Panginoon? Pag-isipan mo ito. Ngayon, tayo ay magpatuloy sa pangalawang kasalanan, ang kasakiman. Ang kasakiman o ang pagmamahal sa pera, tulad ng binanggit ni Apostol Pablo, ay ang susunod na kasalanan sa ating listahan. Tulad ng kanyang sinabi, ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang ilang tao na hinihimok ng pagnanais sa yaman ay lumalayo sa pananampalataya at nagdurusa ng maraming pagsubok. Naitanong mo na ba kung ilang krimen ang nagagawa araw-araw sa buong mundo sa paghahangad ng yaman?
Mula sa pandaraya hanggang sa pagnanakaw, mula sa pagpatay hanggang sa digmaan, ang mga pamilya ay nawasak at ang mga pangarap ay nabasag, lahat sa pagtakbo sa pera. Gayunpaman, mahalagang maintindihan na ang pera mismo ay hindi likas na masama. Ito ay isang regalo mula sa Diyos na inilaan upang suportahan tayo at tulungan ang mga mas kapuspalad. Ang tunay na problema ay ang ating pagkakabit sa mga material na bagay. Tulad ng nakita natin sa talata, maraming tao ang labis na naghihirap dahil sa kanilang pagmamahal sa pera. Ang katotohanan ito ay laganap ngayon. Maraming mayayamang tao sa kabila ng kanilang pinansyal na seguridad ay madalas na nakikipaglaban sa depresyon, pagkabalisa at mga atake ng sindak dahil sa hindi mapigilang pagnanais na magkaroon ng higit pa. Kaya, mahal kong kaibigan, mag-ingat ka. Ang mga taong nagbibigay ng prioridad sa kayamanan, higit sa lahat, ay tumitigil sa paghahanap sa Diyos, lumalayo sa pananampalataya. Ngayon, tayo ay magpatuloy sa pangatlong kasalanan, ang imoralidad, ang kakulangan ng integridad na moral na nagmamarka sa mga huling araw bago ang pagbabalik ni Jesus ay maliwanag. Isang sulyap lamang sa telebisyon o sa social media at makikita mo ang baha ng kahalayan at sexualidad. Ang mga app ay hinihikayat ang mga tao na magpalitan ng mga pribadong larawan at video kapalit ng pera, habang ang mga kalalakihan at kababaihan hinihimok ng kasakiman ay nagpapakita sa mga estranghero ng walang pag-aalinlangan. At huwag nating kalimutan ang paglaganap ng mga website na nakatuon sa mga naghahanap ng mga relasyong labas sa kasal. Ang talagang nakakabahala ay ang normalisasyon ng ganitong mga pag-uugali. Ang paglabag sa mga pamantayang moral ay isang insulto sa Diyos sapagkat siya ay likas na puro. Itinuturo sa atin ng Biblia, iwasan ang pag-indulge sa mga gawaing immoral, habang ang ibang mga kasalanan ay nakakaapekto sa mga panlabas na aksyon. Ang immoralidad ay direkta na nakakaapekto sa sarili mong katawan. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay isang banal na templo para sa banal na espiritu na naninirahan sa iyo, isang regalong ipinagkaloob ng Diyos, at sa makatuwid, hindi ka lamang sa iyong sarili. Mga kapatid, kung nais natin ang walang hanggang unyon kay Kristo at nagnanais na maghari kasama siya, kailangan nating magsisi sa ating mga paglabag at maghanap ng isang buhay ng katuwiran. Kaya, iwasan natin ang immoralidad at italaga ang ating sarili sa pagluwalhati sa Diyos. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa blasphemia, ang pinakamatinding kasalanan na maaaring gawin na sa kasamaang palad ay laganap sa maraming anyo tulad ng sa mga soap opera, pelikula, musika at maging sa internet. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ni Jesus. Sinisiguro ko sa inyo, ang bawat paglabag at blasphemia ay maaaring mapatawad, maliban sa blasphemia laban sa banal na espiritu. Ang kapatawaran ay magagamit para sa paninirang puri, mga blasphemia at mga kasinungalingan, mga pag-uugaling madalas ipakita ng mga Pariseo laban kay Jesus. Ngunit kinilala rin ni Jesus ang posibilidad ng kapatawaran para sa mga ganitong gawa. Gayunpaman, ang kritikal na panganib ay nasa pagblasphemia sa banal na espiritu. Bakit? Sapagkat ang banal na espiritu ang may papel na kumbinsihin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, gabayan sila patungo sa pagsisisi at tulungan ang kanilang kaligtasan. Ang pagsisisi ay ang kinakailangang landas para sa pagtubos mula sa sariling mga paglabag. Ang mga nagpapakalat ng masamang salita laban sa banal na espiritu ay binabaliwala ang tanging nilalang na may kakayahang magtulak sa kanila na talikuran ang kanilang mga kasalanan at maghanap ng kapatawaran. Maaaring itanong mo, nagawa ko na ba ang ganitong klase ng masamang salita?
Ang sinumang nakadarama ng tunay na pagsisisi ay hindi nagkasala ng blasfemya laban sa banal na espiritu. Malinaw na ipinahayag ni Jesus na tatanggapin niya ang lahat ng lumalapit sa Kanya. Kaya ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan at ang kapatawaran ay ipagkakaloob sa iyo. Ngayon, harapin natin ang ikalimang kasalanan, ang pagpapalayaw sa sarili. Ilang beses tayo nagtatago sa kaginhawahan, umiiwas sa pagbabago at nananatiling hindi gumagalaw. Ang malinaw na senyales ng pagkakomplesensya ay lumilitaw kapag iniiwasan natin ang mga desisyon o responsibilidad na maaaring manggulo sa ating kaginhawahan. Ngunit bakit ito itinuturing na kasalanan? Sapagkat ang pagtupad sa tawag ng Diyos at ang pagpapalaganap ng Kanyang salita ay nangangailangan ng paglampas sa mga hangganan ng kaginhawahan. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ay sumasalamin sa nagbabagong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya may kakayahan ng Ebanghelyo na baguhin ang mga buhay at ayusin ang mga wasak na pamilya. Subalit, ang pagiging komplasente ay humahantong sa pagiging kontento lamang sa pagdalo sa simbahan na nagkukunwaring natupad na ang kanilang mga tungkulin bilang Kristiyano at tinalikuran ang imperatibo na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Sa makabagong panahon, ang paglaganap ng mga distraksyon at libangan ay umabot sa hindi pa narating na antas. Oras, araw at linggo ay nauubos sa mga maraton ng TV series, musika, laro at pakikisalamuha, madalas na binabaliwala ang nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Ang paglaban sa kasalanang pagpapalayaw sa sarili ay nangangailangan ng pagtagumpay sa mga pagnanasa ng laman at pag-align sa mga sumusunod sa landas ng Diyos. Sabi sa Santiago 4:17, ang nakakaalam na gumawa ng mabuti at hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ngayon tuklasin natin ang ika-6 na kasalanan, ang pagmamataas. Ang isang mapagmataas na tao ay naniniwala na sila ay nakahihigit sa iba, tinatanggihan ng iba't ibang pananaw sa ilalim ng pag-aakalang sila ay hindi nagkakamali. Ang kanilang pride ay humahadlang kahit sa kanilang debosyon sa Diyos. Sa kasamaang palad, ang pagmamataas ay kalat na kalat sa lipunan, nakikita sa mga taong nagpapahayag ng kanilang intelektual, moral at espiritual na kahusayan. Hindi nila napagtanto na ang ganitong pagmamataas ay humahantong sa pagkasira at paglayo sa Diyos. Isipin mo, ilang tao ang nakikilala mo na itinuturing ang kanilang sarili na mas marunong, mas matalino at mas banal kaysa sa iba. Gayunpaman, binalaan tayo ng kasulatan na sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas ngunit nagkakaloob ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya iwasan natin ang pagmamataas dahil ang nalalapit na pagbabalik ni Jesus ay tumatawag sa atin at tanging ang mga kumikilala sa kanilang pangangailangan sa kanyang biyaya at awa ang makakatagpo ng kaligtasan. Sa katunayan, ang kaligtasan ay nakalaan lamang sa mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo bilang tanging tagapagligtas. Ngayon, tuklasin natin ang ika-7 kasalanan, ang kawalang pasasalamat. Sinasaksihan ng mga kasulatan ang likas na kabulaanan at katiwalian ng puso ng tao kung saan nagmumula ang kawalang pasasalamat. Ang kawalang pasasalamat ay nagpapakita bilang kabiguan sa pagkilala sa kabutihang ipinapakita sa atin. Pag-isipang mabuti, ilang beses ka nagpahayag ng pasasalamat sa Diyos ngayon o sa nakaraang linggo. Habang umuusbong ang kawalang pasasalamat, ang mga tao ay hindi maiwasang makalimot sa pinagmulan ng kanilang mga pagpapala at hindi nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos, ang tagapagbigay ng lahat ng kanilang taglay. Ang naratibong ito ay umaalingaw-ngaw sa kwento ni Jesus na nagpagaling ng 10 ketongin kung saan isa lamang ang bumalik para magpasalamat.
na nagdulot ng pagtataka ni Kristo sa kawalang pasasalamat na ipinakita ng iba pang siyam. Kilala, ang nag-iisang mapagpasalamat na individual ay nagmula sa isang marginalized na komunidad na binibigyang diin ang aral na maging ang mga iniligtas ni Jesus ay maaaring mahulog sa parehong pagkakamali ng pagkuha ng pag-ibig at awa ng Diyos bilang isang bagay na ipinagkaloob dahil sa pamilyaridad. Kaya tandaan natin ng may kasipagan ang maraming pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon araw-araw at ipahayag natin ang tapat na pasasalamat para sa kanyang sagana na biyaya at awa. Ibahagi ang iyong pasasalamat kay Jesus. Ipahayag ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa Kanya at pasalamatan siya sa lahat ng Kanyang nagawa. Ang mga kasalanang ito ay laganap ngayon, ngunit marami pang iba. Gayunpaman, ang mahalagang mensahe ngayon ay malapit na ang pagbabalik ni Jesus. Ang trumpeta ay tutunog. Hudiyat ng pagdating ng tagapagligtas ng mundo upang talunin ng Antikristo, ang huwad na propeta at ang kanilang pinuno, si Satanas. Paano ka maghahanda para sa kanyang pagbabalik? Hahanapin mo ba ang Panginoon habang may oras pa o ipagpapatuloy mo ang pamumuhay na parang malayo pa ang kanyang pagbabalik? Nasa sa iyo ang desisyon. Huwag hayaang mamahala ang mga kasalanang ito sa iyong puso. Sa halip, hanapin ang kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kung nais mong maligtas at makasama siya sa kanyang pagbabalik, isulat sa mga komento, Jesus, patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay at mag-subscribe sa channel na ito. Naway ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan at pagpalain ka ng walang hanggang mga biyaya. Amen.